ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 8:40 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang Iloilo Morning. Wednesday edition kita mga kabyanan, Hulyo 8, tuig 2026. Sa ngalan sang inyo regular nga anchorman Janelle Baclay. Inyong inyo alagad Joseph Paul Tarosa. Kaupod nyo subong aga diri sa aton nga pagpangalagad sa Iloilo Morning. Sa ka mainit nga aga no diri sa syudad sang Iloilo. Although tinagsulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo no nga si Bavi. Siling sang imo tatay. Tingnan nga magkuha sang dugang nga mga updates. Alin sa Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Makaupunta sa piyak nga linya si Pag-asa Weather Forecaster Leonor Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong aga. Hi, hello, good morning. Muna ang atong latest weather update para sa karon nga adlaw sa Wednesday, July 8, 2026. So, kaginang alas 3 ang agay, nakasulod na sa atong Philippine Area of Responsibility ang ginamonitor natin nga sa Super Typhoon Inday. Kag as of 4 AM kaginang aga, ang sentro sang Iyamata ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga miyara sa may kalayon 1,405 km east of northern Luzon. May maximum sustained winds nga 185 km per hour near the center.
gastanas nga up to 230 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 25 km per hour. So si Bagyong Inday or Super Typhoon Inday ay magagawa sa ating Philippine Area of Responsibility by Saturday, July 11, kag magalandfall over the eastern coast of mainland China by Sunday. So, ma-maintain niya ini ang strength niya, Super Typhoon, until tomorrow, kag maga-downgrade into a typhoon by tomorrow afternoon or evening. Then, southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may Mindanao. Diri naman sa Western Visayas, labi na gid ang province of Antique, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental ay maga-eksperyensya sa magalumon ng kalangatan nga may mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat panag-oob dugas ang southwest monsoon. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon west to southwest nga magadaras ang makasarangan nga pagbalod ng aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagining alas 5:33 ang aga kag magatunod ini alas 6:16 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga. Salamat. Ma'am, may pila lang kita ka pamangkot, no? Minustan sa Sabado, no? Magagawa ini sa Philippine Area of Responsibility. Buwas to Biyernes, ma'am, anong ina-expect naton nga epekto abi diri sa aton sa Region 6? Yes sir, ang tungod sa may enhancement kita sa southwest monsoon, so possible ang Thursday, Friday naton kag hasta Saturday possible maka-eksperyensya kata sa mga mamundog mga pag-ulan, and then as well as mga gusty winds, sir. Pero ma'am, no? Tungod niya kumbaga dugin enhance niya lang sini ang habagat. Yes sir. Kay ang ating super typhoon or ang bagyong ginamonitor natin ay wala ni siya ti direktang epekto sa aton. So, ang enhancement sa southwest monsoon amo na yung nag-apekto sa aton, sir. Okay. With this, madam, ugit nga salamat, Pag-asa Weather Forecaster Leonor Silvestre. Welcome, sir. Pati mga kabinan, si Pag-asa Weather Forecaster Leonor Silvestre. Sumito mga kabinan, latest update sa lakat sang panahon ng idulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. 47 minutos, magaligid sa takang alas 8 sa aga. Inday, sa imong pagkiay-kiay, si Tuto gatulo ang laway. Hindi Mga kabinan, sa aton nga mga balita, ikapulong anibersaryo sa 2016 Arbitral Awards ng Pilipinas sa West Philippine Sea. mapunay, Kinadumdum nato, no, subong adlaw July 8. hindi mapunggan, manghay-hay. Hay, hay. Mga kabinan, pangunahan ini, no, sang WPS Foundation, kaupod ang National Task Force for West Philippine Sea. Iban pa nga mga institusyon sang gobyerno, academe kag private sector. Discuss, no, sa National West Philippine Summit sa Manila Wow, yeah. ang Law of the Sea, United Nations Convention on the Law of the Sea, ng UNCLOS, Exclusive Economic Zone Dispute Settlement, naginhalinan sang South China Sea claims in China, kaimportansya sang 2016 Arbitral Award sa posisyon sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Kalakip sa mga maghatag sang mensahe, sanday Philippine Coast Guard West Philippine Sea Transparency Group Commander Rear Admiral J. Tariela, National Security Advisor Eduardo Uban Jr., Retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, kag Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Maghiwat man sang policy dialogue kag town hall, may gandanan sa national security, foreign policy, public understanding sang arbitral ruling, kag pagpabaskog sang national consensus sa West Philippine Sea. Is importante din na mga kabyanan nga ma-aware, no, ang aton nga mga kauturan natuhoy sa sining issue sa West Philippine Sea. Kag subok man nga aga mga kabyanan,
pangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 National Kick-Off School-Based Feeding Program kag milk feeding activity nga himuon sa Pulilan Central School sa Pulilan, Bulacan. Ay, So standby lang no sa aton nga mga kauturan. hindi Kapalihag naton ina karon no ang mensahe ni President Ferdinand Marcos Jr. sa imo panglakat, mata ko gamudlat. Sa imo kagayon, mata ko galilibat. Ang imo nga supat, malapor sila na. Ang dughan ko inday. Ha 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 hay. Kay gali na gumba. Wow. Naimigid man no kung may feeding activity ang mga eskwelahan kay balahan mong iban sa mga kabataan nag-eskwela ni way pamahaw ang iban sa ila nagalakat pa sang layo, di ba? Tagpila ka kilometro ang ginalakat nila. Kung nadumduman sang aton mga tagpalamanti sang pandemic, mga maestro from Leon National High School pa ang ang nagadulong sang mga module kay tama kalayo no. Dira mo makita ang pila ka mga challenges kay ginapangatubang sang aton nga mga kabataan kag manunudlo. Pero sa tunga sa sini nga mga panghangkat nagapabilin nga committed ang aton nga mga manunudlo no. So shout out dira no sa aton nga mga teachers. Ang iban sa ila ti dagdugang pagit ang nila ginapinsar kay ning natabo bala sa mga eskwelahan subong may mga tiniruhay. Kung ma-observe nyo ang mga eskwelahan subong may mga kumbaga before ka magsulod gina-check ang bag, di ba? Kung may mga ka dira, may mga patalom ka dira or kung ano nga hindi pwede dalod sa school, ngati posible bala gamiton kung ang mga barbecue stick gani no, ang dito sa eskwelahan sa akong bata sa Hoskin Elementary School, wala na gagamit sang stick ang mga kantin bala. Siyempre mga barbecue, mga fishbowl, di ba? So ginadumilian man nina kay siyempre kisa hindi lang man nga gamiton mo ina nga manakit kisang aksidente bala nga maglinagsanay ang mga bata. Na linagsanay ka mo dira tapos maigo mo or basi nga matuslok ang mata mo. Nadumduman ko na sang una sang elementarya kita may may nabulag gid. Say gito ka mata kay natusok gid sang barbecue stick. So mayo na nga na lang dumilian na lang kay siyempre mga bata mampang ginaya ti isa way sila kabalo bala kun ang konsekwensya man ang mga ginahimo nila. Kumuna nga dapat kita mismo nga mga adults, mga government agencies man no, dapat magbululigay, mag-collaborate para nga strengthen pagid ang mga security measures no sa eskwelahan kay ang gusto naton nga mangin safe no kag conducive for learning ang aton nga mga bulutuan. So nami gidini nga initiative no from the national government nga pangunahan no ni President Bongbong Marcos dira sa bahin sang Bulacan. 53 minutos magkalikat sa takna ng alas 8 sa aga. Inday, sa imo pagkiay kiay. Si Tuto gatulo ang laway. Hindi makatulog sang dugay. Hay, inday, sa imo yung Mga kabinan, ginapabugal gid sang Pilipinas kagdi para sa Philippines si Filipina tennis sensation ang kampyon mga kabiyanan no para sa aton nga mga Pilipino ng mensahe ni President Bongbong Marcos sa nangin campaign ni Alex Ayala sa Wimbledon mga kabiyanan ay champion in the hearts of Filipinos. Ang akon lang man nga kung ano ang suporta ang ginapalabot nato no sa aton mga atleta dapat kung pwede tanan nga sports nga ginapasakupan sa mga Pinoy sa mga international competitions dapat i-recognize tagid kay hindi lang pwede nga isa ka sport duwa lang ka sport ang mga sikat lang nga sports hindi pwede dapat tanan tagaan tagid sang pagkilala kay deserve ina tanan no kay
Malan mo basta nag-training ka, grabe na da ang mga gina-experiencehan. So nami gid nga ma-recognize naton ini sila kag i-appreciate ta kag i-value ang ilang kontribusyon sa patag sang hinampang. 54 minutos magaligat sa takna nga alas 8 sa aga. Mga kaibigan, encourage sa Department of Health kag Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga pumuluyo nga magparehistro sa PhilHealth FIACA program para magamit ang mga basic services sa ikaayong lawas. Wala sang bayaran ang naka-enroll sa mga yakap clinic, ang mga mga public facilities, no? Para ngati nga sakop sa serbisyo katuyan sa PhilHealth ngati mapabaskog ang preventive healthcare kag mapalapit sa publiko ang mas ang mga basic health services kag mga bulong libre ina mga kabyanan sa sulod sa isa ka tuig more or less 20,000 nga bulong laboratory ang pwede magamit sang aton nga mga kauturan kag sang una nagapangita pa kamo gagasto pa kamo para sa maintenance ninyo dira libre nga ihatag pero kinahanglan lang may mga process ka lang ina nga i-undergo, no. Una dira mapacheck ka first encounter sa mga masunod mga check-up dira na may mga laboratory tagaan ka sang reseta kag dalon mo ina, no, sa service provider sang yakap mga kabyanan. So hatag mo lang ng reseta kag amo na ang gamito, no, sang aton nga mga kauturan. Agutan ng kami malipay. Hay. Sa imo pang 56 minutos makaligad sa takna alas 8 sa aga. Sa dugang panaton nga balita mga kabyanan ining issue bala sang nagligad pa ini, no, nga nagalapta sa social media. sa imo pagki ay kiay. Pati nag-aaligar nga ang Molo Police Station, ang Iloilo City Police Station 4 nagapang-planted sang illegal nga droga sa ilang mga operasyon. Kagti klaro ang instruction ni Brigadier General Randolph Tuanyo, ang Regional Director sa PRO6, nga magahiwat sila sang investigasyon. Mula na galing, no? Wala na butang kung sino ang nagpadala, anonymous letter, ang nagalapta sa social media, pero ang ginapasiguro sang Police Regional Office 6 nga ipaidalom sa investigasyon, no, ang iusisao nila, establishar ang mga facts, kagti magapagwa sila sang resulta kung maka-submit na sang findings ang Regional Investigation and Detective Management Division sang PRO6. Kaya hindi man pwedeng nga i-relieve mo lang dayon dira nga way pasang mga findings nga nagwa, so ibaluon ina, no, sa mga masunod nga mga inadlaw kung may may resulta na ang investigasyon. Understand ang chief dira sang RIDMD si former ICPO Director Colonel Kim Legada. Committed ang PRO6 sa pagduso sa transparency, accountability kag professionalism. 58 minutos magaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Mga kabyanan ng iban pagid nga mga balita patpato na to sa masunod nga edisyon sang programa Iloilo Morning. Napasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Mr. Vermora Ventura. Sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ayon